Okay, kagaya po ng ating routine, bago tayo mag-start ng ating Bible study, i-recite muna natin yung 10 Commandments. Yan, samahan niyo po ako. Okay, sa ulo na ba natin? Yan, samahan niyo po ako as I recite the 10 Commandments. And I hope, bawat isa sa atin na nag-aaral sa salita ng Panginoon at ngayon ay particularly sa 10 Commandments na ito ay tapat by heart ay sa ulo na natin. So, commandment number 1, ang sabi doon ay you shall have no other gods before me. You shall have no other gods before me. Commandment number 2, you shall not make yourself an idol. Commandment number 3, you shall not misuse the name of the Lord your God. Commandment number 4, remember the Sabbath day by keeping it holy. Okay? Commandment number 5, honor your father and your mother. Commandment number 6, you shall not murder. Commandment number 7, you shall not commit adultery. Commandment number 8, you shall not steal. Commandment number 9, ito po yung topic natin yun, you shall not bear false witness against your neighbor. Lastly, commandment number 10, you shall not covet anything that belongs to your neighbor. Okay? 10 commandments. Tayo po ay sa commandment number 9 sa gabi na ito. Verse number 16. You shall not give false testimony against your neighbor. Yeah. So ito ay hindi lamang po against sa neighbor natin o kapitbahay. So, hindi lamang po, isang bagay lang yon o isang part lamang yon na nakapaloob sa commandment na ito, but ito ay actually napakalawak nito, ng kino-cover up nito, and it pertains into our character, personality, speech. Yan, nakapaloob dito, Okay. So you shall not give false testimony against your neighbor. Why? Because God values truthfulness. So we need to take note, that God values truthfulness. And truthfulness is a word that characterizes God in many ways. Because God is truth. Alam natin, ang ating Panginoon, siya ay katotohanan. Ang ating Panginoon, siya ay balot ng katotohanan. Puro katotohanan ang ating Panginoon. And He values truthfulness. Kaya yung truthfulness, katotohanan, sabi doon, sa word that characterizes God in many ways. At magbabanggit po tayo ng ilang mga verse dito. In Psalms chapter 31 verse 5, the book of Psalms, chapter 31, verse 5, ang sabi ko dito, into your hands, or into your hand, I commit my spirit. You have redeemed me, O Lord God of truth. According kay Psalm, kay King David, the Son of David, is the Lord God of truth. And then in the book of Daniel chapter 10 verse 21, ang sabi ko dito, but I will tell you what is noted in the scripture of truth. Scripture, yung salita ng ating Panginoon ay katotohanan. Of course, ang ating Panginoon ay katotohanan,
So, ang kanyang mga salita ay katotohanan. Ito po yung ating pinag-aaralan, ang salita ng Panginoon. From Genesis to Revelation, ang lahat po ng salita ng Panginoon ay katotohanan. In Zechariah chapter 8, verse 3, another verse, Zechariah chapter 8, verse number 3. Thus says the Lord, I will return to Zion and dwell in the midst of Jerusalem. Jerusalem shall be called the city of truth. Wow. Jerusalem shall be called the city of truth. The mountain of the Lord of hosts, the holy mountain. John 14:6, alam na po natin yung verse na yan. Sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. And then in John 14:17, the Spirit of truth, or the Holy Spirit, that is the Holy Spirit. The Spirit of truth whom the world cannot receive. Yeah. So, yan lamang po yung mga ilang verses sa Bible na actually, napakaraming verses na nagdi-describe or nagkakarakterize sa ating Panginoon for His truthfulness, katotohanan. Okay? So, everything about God is truthfulness. Amen? Everything about God is truthfulness, katotohanan. Lahat na sa ating Panginoon ay katotohanan. Ang kanyang mga salita ay katotohanan. Kaya nga itong kanyang mga salita ay napakainam para sa atin, para sa ating mga buhay. Dahil sa ating mga buhay, marami tayong mga katanungan sa ating mga buhay. Minsan may mga area sa ating buhay na nangangailangan ng mga kasagutan. At kaya napakainam ng salita ng Panginoon na nagbibigay sa atin ng katotohanan. So everything about God is truthfulness, and He surrounds Himself with truth. He surrounds Himself with truth. Wow, good evening, Kuya Emon. Kuya ng Panginoon. Okay. Habol ka na lang, Kuya. So, in Numbers chapter 23, verse 19, the book of Numbers 23, verse 19, God is not a man that He should lie, nor a son of man that He should repent, as He said, and will He not do? Or has He spoken, and He will not make it good? God is not a man that He should lie. And then in Hebrews chapter 6, pasensya na po medyo maraming mga verses, kaya medyo bibilisan ko yung pagbubuklat. Hebrews chapter 6, verse 18, sabi ko rin, that by two immutable things in which it is impossible for God to lie, we might have strong consolation who have fled for refuge to lay hold of the hope set before us. Immutable things, ibig sabihin ng immutable, mga kapatid, unchanging. Yun yung ibig sabihin ng immutable, unchanging. Dahil ang ating Panginoon, He is the immutable God. Ibig sabihin, He is the never-changing God. Kung ano yung sinabi niya nung una, ayon pa rin yung kanyang salita magpahanggang ngayon, at yun pa rin yung salita niya sa darating na panahon. He is the never-changing God. The Bible says He is the same yesterday, today, and forever.
At ang sabi doon ay it is impossible for God to lie. Yes, dahil sabi natin kanina, dahil ang Panginoon ay truthful. Everything about God is truthfulness. Yeah, it is impossible for God to lie. So we all agree na ang Panginoon ay walang imposible sa Kanya. We all agree na ang Panginoon ay kaya niyang gawin lahat ng bagay. Diba ba? He is the God of the impossible things. Walang bagay na mahirap sa ating Panginoon according to His words. Pero, according din sa kanyang mga salita, ay merong dalawang bagay na hindi kayang gawin ng ating Panginoon. So, take note, no? Take note. Merong dalawang bagay na hindi kayang gawin ng Panginoon. Number one is He cannot change. Diba? For He is the immutable God. He cannot change. And number two, He cannot lie. Two immutable things na binabanggit in the book of Hebrews chapter 6. Yung verse na binasa natin kanina. Two immutable things. He cannot change and He cannot lie. So those are the two things that God cannot do. Okay? So because God is truth, He wants His children to walk in truthfulness. Of course, dahil ang Diyos ay katotohanan, gusto niya rin sa kanyang mga anak ay lumakad sa katotohanan. To walk in truthfulness. Although alam ng ating Panginoon that we are sinners, that we are fallen creatures, na tayo ay lumalakad na minsan hindi ayon sa kanyang kalooban. Pero ang kalooban niya, ang nais niya ay doon tayo lumakad. No? Kaya nga nung naging believer tayo, nasa atin na ngayon si Jesus Christ, and we have now His Holy Spirit, at yun na ngayon yung nagtuturo sa atin, nag-guide sa atin upang tayo ay lumakad. No? Lumakad sa katotohanan. Unlike before na hindi pa tayo nakakakilala sa Panginoon, yung paglakad natin ay wayward sa kalooban ng Panginoon. But then, tayo nakakilala sa Panginoon at unti-unti, no, lumalalim sa salita ng Panginoon, tinuturuan tayo ng Panginoon. Lumakad ng may katuwiran, righteousness, with holiness, and with truthfulness. At yun ay sa tulong at gabay ng banal na Espiritu na nasa sa atin ngayon. Okay? In Psalms chapter 51 verse 6, Psalms 51 verse 6, Behold, you desire truth in the inward parts, and in the hidden part you will make me to know wisdom. You desire truth in the inward parts. He wants truth. He wants truthfulness because He is true. Okay? Kaya nga, ito yung kanyang commandment number 9 para sa atin. No? You shall not give false testimony against your neighbor, or do not speak lies or deception. Why? Because God is truth. At ang gusto ng Panginoon sa atin, ang sasalitain natin ay katotohanan at hindi kasinungalingan. No? He wants truthfulness because He is truth. So the 9th commandment is a call
to truthfulness. It's a call to truthfulness. It forbids false accusations, lies, or slander of any kind that would injure the reputation of another. So, yun po yung nakapaloob doon sa 9th commandment. Sabi doon, it forbids false accusation. Okay, yung pag-a-accuse sa iyong kapwa ng walang katotohanan, kasinungalingan, or slandering, paninirang puri, di ba? Slander of any kind that would injure the character, no, makakasira sa kanyang character, sa kanyang image, sa kanyang reputation. God forbid. God forbid. Yung mga ganung bagay. Kaya may ganitong commandment natin Panginoon. So, those 10 commandments ng ating Panginoon. Commandment number 3 and commandment number 9, meron silang one thing in common. Matatandaan natin yung commandment number 3, yun yung ating vertical relationship sa ating Panginoon. Diba? Sabi doon, you shall not misuse the name of the Lord your God. So, ganun din, speech, may kanalaman sa speech. At ngayon ito sa commandment number 9 naman, this is the horizontal. Ito naman yung ating relationship sa ating kapwa-tao. Kaya siya horizontal. Vertical sa Panginoon, horizontal sa ating kapwa-tao. So, yung one thing in common sa kanilang dalawa is speech, yung ating pananalita. Okay? Sa Panginoon, huwag gagamitin yung kanyang pangalan sa mga bagay na walang kabuluhan. And then, ito naman, huwag din tayo magsasalita ng mga bagay na walang katotohanan against our neighbor or against any person. Okay? So, commandment number 9 primarily deals with the accountability of our speech. Accountability. So, may accountable tayo doon sa kung ano yung ipinahayag natin. No, kasi nanggaling sa atin yun. Nanggaling mismo sa ating mga bibig yun. So, sinasabi dito, we are accountable in our speech. We are accountable to the words that comes out of our mouth. Remember, mga kapatid, sa Bible, ang sabi ng salita ng Panginoon, hindi ko malaman ko, Proverbs ba ito? I think nasa Proverbs. Sabi ko, may power sa word. May power, yung ating sinasalita, yung ating dinideclare. May power yan. So, if you speak lies, so, accountable ka doon. Okay? May power yan, remember. And if you speak life, may power yan. It gives comfort, it gives encouragement sa tao, di ba? If you speak life. Pero kung lies, yan ang ayaw ng ating Panginoon. And we are accountable in our speech. So it deals with the accountability of our speech, that we would not say anything that would ruin the reputation or the character of another person. This commandment is all about to not say anything that is false about or to another person, particularly in regards to ruining their character or reputation. So yun po yung nilalaman itong commandment na ito. So not to say anything that is false to another person.
that will ruin their character or reputation. So God is concerned about a person's character and reputation. So, sa bawat tao, believer man or unbeliever, he is concerned about a person's character and reputation. Okay? So the ninth commandment forbids 6 items. That the ninth commandment forbids. Pero throughout the Bible, marami pa, nag-lista lamang tayo ng 6. Okay, so itong 6 na ito ay ito yung nagva-violate sa 9th commandment ng ating Panginoon. Okay? Number 1 is false accusation. Number 2 is lies. Number 3 is slander. Number 4, gossip. Number 5, flattery. Number 6, deception. So, yun yung 6 things that would violate the 9th commandment of God. So, isa-isahin natin. Number 1 is false accusation. False accusation. False witness. Okay? Yung pagpapahayag niya ay may kasinungalingan laban doon sa isang tao, So, mabigat ito, Mabigat ito. False accusation. In Exodus 20 verse 16, so yun na yung topic natin. Do not bear false witness against your neighbor. And then in Deuteronomy chapter 19, verse 15. 19 verse 15. One witness shall not rise against a man concerning any iniquity or any sin that he commits. By the mouth of 2 or 3 witnesses, the matter shall be established. Okay, so during the Old Testament, established yung batas concerning witnesses. Witnesses. Na sabi doon, kung isa lang yung magsasalita, kung isa lang siya, walang witness, ay hindi pakikinggan yung kanyang sinasabi. Okay, but ang sabi doon, kung merong 2 or 3 witnesses na magpapatunay na kung tama yung kanyang sinasabi. At saka i-establish yung kanyang kapahayagan. 2 or 3 witnesses. At ganoon din sa sa New Testament, 2 or 3 witnesses. At I believe sa ating ding justice system ngayon, di ba? Sa korte, di ba, kapag may mga accusations, so mas maganda kung may mga state witness yan na magpapatibay ng kanyang ipinapahayag, ng kanyang accusation, ng kanyang statement. So, mas maganda kung may mga witnesses, 2 or 3 or mas marami pa, mas maganda, 2 or 3 witnesses. And then, in 1 Kings chapter 21, the book of 1 Kings, chapter 21. Okay, dito na po ito babasahin. So, ikukwento ko na lang. Ito yung story about kay King Ahab. So, isa sa
wicked king ng Israel at that time, si King Ahab, at siya yung nakapangasawa or inasawa niya si Jezebel, na anak ng pagan king or Sidonian king. Okay? So, familiar tayo doon, ano? At ang story na ito, si King Ahab, nakita niya yung lupain or yung vineyard ni Nabot. Nakita niya na maganda, so he covet. O yun yung Ten Commandments. Thou shalt not covet anything against your neighbor. So he covet yung vineyard ni Nabot at gusto niyang kuhanin yun. But yung lupain na yun ay entitled kay Nabot at siya ang nagmamay-ari nun. Pero gustong kuhanin or gustong angkinin ni King Ahab yung vineyard na yun ni Nabot. Ngunit ayaw pumayag ni Nabot dahil sa kanya yon. Ngayon, nalaman ni Jezebel yung pangyayari na ito dahil kay King Ahab. Sinabi ni King Ahab na gusto niyang kunin yung vineyard ni Nabot, pero ayaw niya pumayag. Sinabi niya ito kay Jezebel. Kaya si Jezebel ang gumawa ng pamamaraan para makuha ng pwersahan yung vineyard na ito, lupain ni Nabot. Anong ginawa ni Jezebel? Kumuha siya ng witnesses at kumbaga kinasabwat niya, kinasabwat niya itong mga witnesses na ito. Magpapahayag sila ng false accusation against kay Nabot. At ganun nga yung nangyari. Nakakuha siya ng kapotsaba, 2 or 3 witnesses, pinresent doon sa elders ng Israel. At dahil 2 or 3 witnesses, according sa law, so kaya matibay yung kanilang kasinungalingan. Bagamat kasinungalingan yun, matibay dahil may 2 or 3 witnesses against kay Nabot. Kaya si Nabot ay, nasabi doon, inilabas sa city at doon siya binato, stoned to death. So, false accusation. Okay, yun yung nakakalungkot, At ganoon din, nangyayari din yan maging sa ating panahon ngayon. Kahit may mga witnesses, pero nagiging kapotsaba sa pagpapahayag ng hindi tama, pagpapahayag ng kasinungalingan. So, yun yung nakakalungkot. So, yun yung isang example natin, false accusation. And then in 1 Timothy 5:19, First Timothy 5:19, do not receive an accusation against an elder except from 2 or 3 witnesses. So ito yung sinasabi natin, even in the New Testament, ina-apply pa rin yan. Maging sa ating panahon ngayon, 2 or 3 witnesses. And then in Proverbs chapter 6, Proverbs chapter 6, verses 16 to 19. These 6 things that the Lord hates, yes, 7 are an abomination. Okay. 6 things that the Lord hates, 7 are abomination. Number 1, a proud look. A proud look. Yung talagang yung itsura ng proud look. A lying tongue,
hands that shed innocent blood, a heart that devises wicked plans, feet that are swift in running to evil, and a false witness who speaks lies, and one who sows discord among the brethren. Ito yung talagang kinamumuhian ng ating Panginoon. Yung ganitong mga character. Okay? Lalo na ito, yung ikapito. Sabi nyo, 7 are abomination to him. One who sows discord among the brethren. Ito yung sa iyong pananalita ay nagsosow ng discord among the brethren. Sino ba yung alam natin na gumagawa nito? Sowing discord. Si Satan. Diba? Si Satan ang master dyan. Sowing discord among the brethren. Remember, bago sila kick out ng ating Panginoon doon sa heaven, si Satan ay nag-sow ng discord among the angels. Diba? He sowed discord among the legions of angels doon sa heavenlies. Kaya nung kinick out na si Satan, si Lucifer, out from the heaven, bumagsak dito sa lupa, kasama niya yung mga angels na pumampi sa kanya. Kaya sila tinawag ng mga fallen angels, demons. Okay? Sowing discord. Kaya yan yung mga bagay na kinamumuhian ng ating Panginoon. So, false accusation. Number 2 is lies, kasinungalingan. The book of Proverbs chapter 12, verse 22, sabi dito, lying lips are an abomination to the Lord, but those who deal truthfully are His delight. So maliwanag, mga kapatid. Lying lips are abomination sa ating Panginoon. Ayaw ng ating Panginoon yung kasinungalingan. Hate na hate ng ating Panginoon yan. Pero ang sabi doon, those who deal truthfully, yung nagsasalita ng katotohanan, namumuhay sa katotohanan, are His delight. Are His delight. And then Psalms 34, Kaya na, marami tayong mga verses niya. Psalms 34, verses 12 to 13. Who is the man who desires life and loves many days that he may see good? Keep your tongue from evil and your lips from speaking deceit. Keep your tongue from evil and your lips from speaking deceit. Ephesians chapter 4, verse 15. Ephesians 4:15, ang sabi ko dito ay, but speaking the truth in love may grow up in all things into Him who is the head. Speaking the truth in love. Ipahayag natin ang katotohanan ng may pag-ibig. Sabi ng Apostle Paul. So, lies. Now, may mga tinatawag na white lies. Diba? White lies. So, ano ba yung ibig sabihin ng lies? Kasi masama ba yung white lies? So, white lies is still a lie. No? Isan, yun yung ginagamit natin na term, no? White lies. Para, sa sariling agenda, sariling purpose,
Yan, white lies. Or minsan, dahil ayaw mong masaktan yung tao, yung isang tao. So, white lies. Hindi mo sinasabi sa kanya yung katotohanan. Diba? Kung may mali sa kanya, may mali sa kanyang pag-uugali, may mali sa kanyang itsura, or may mali sa kanyang mga ikinikilos, no? Pero dahil ayaw natin siya masaktan, ayaw natin masaktan yung kanyang damdamin, eh minsan itinatago natin, no? Kaya sabi natin, okay lang, walang problema. Okay na yan, okay ka naman, di ba? Pero the back of our mind ay alam natin hindi okay. Alam natin may problema. So that is still a lie, no? That is still a lie. White lies man yan is still a lie. Okay? So, kaya nga sabi ni Apostle Paul, doon sa binasa natin, Ephesians chapter 4 verse 15, speak the truth in love. Ipahayag mo sa kanya yung katotohanan ng may pag-ibig. Okay? May pag-ibig. Huwag mo namang sabihin na yung mga kasabihin mo sa kanya yung totoo, pero yung mga words na ginamit mo naman ay talagang makadurog damdamin, ano? Kaya sabi ni Apostle po, may pag-ibig. Pwede mo siyang pwede kang pumili ng mga words, no? I-wrap up ng tama. And then may factor din dyan yung tamang pagkakataon, yung timing, tamang place. Kasama yan, ano? Okay? But sasabihin mo siya na may pag-ibig. Pero sasabihin mo sa kanya yung totoo, yung katotohanan. May problema, sabihin mo na may pag-ibig. Although truth is truth and the truth hurts. Okay? Gaano mo man yan i-wrap up sa words. Kung yan ay katotohanan, so masakit. No? Masakit ang katotohanan. So, depende na sa kanya kung paano niya tatanggapin, kung tinanggap niya ng walang bigat sa kanyang puso, then maganda, di ba? Kaya napakaganda na bago natin sabihin yung mga bagay na yun, lalo na kung medyo mabigat talaga, no? Kailangan natin ng panalangin. Mauna yung panalangin, o paano natin sasabihin, guided by the Holy Spirit. Papanalangin din natin yung ating kakausapin. At si Lord ang bahala. Okay? Mahalaga ay ipinahayag natin sa Kanya yung katotohanan. Okay? Amen po ba, mga kapatid? Nandiyan po ba kayo? Amen. Amen. Okay. So, minsan kasi, or madalas, no, nangyayari, lalo na sa ating mga mahal sa buhay, yung mga malalapit sa atin, ano? Dahil, ayaw natin silang masaktan, sige na lang, ano? Pero hindi dapat, ano? Kasi hindi nila malalaman kung may something wrong sa kanila kung walang magsasabi sa kanila. Okay? So, mas mainam na tayo na yung magsabi kaysa yung ibang tao pa na pwedeng hindi Kristiyano o hindi believer, mas lalo pa siya masaktan. No? Dahil sa ibang tao pa niya narinig. So, tayo na lang. No? Pwede naman natin kausapin. At mas maganda, may panalangin pa. Yan. So, lies, yan ang ayaw na ayaw ng ating Panginoon. Dahil ang ating Panginoon ay opposite. Siya ay katotohanan. Ayaw niya ng lies. At alam natin kung sino yung master of lies or father of lies. Si Satan.
Kaya yung ganyang character ay hindi sa Panginoon, kundi kay Satan yan. He is the father of lies. He is the father of deception. But then, according sa research, in today's modern day psychologists, imagine mga aral na tao, psychologists, sabi doon, they tell that it is okay to tell white lies, and it is also necessary to tell white lies. So, tingnan nyo yung panahon ngayon, ano? Grabe, no? Imagine, mga aral itong mga tao, expert. No? Ito yung mga tinatawag na expert. Sabi niya, it's okay to tell white lies. It is necessary to tell white lies. Isang psychology, sabi niya, most of the time being kind to someone is more important than telling the absolute truth. Wow. Most of the time, being kind to someone is more important than telling the absolute truth. Kaya yung pinag-uusapan natin kanina, which is against sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Sabihin mo sa Kanya yung katotohanan, but sabihin mo sa Kanya na may pag-ibig. Pero ang sinasabi dito ng itong mga experts na ito, being kind to someone is more important than telling the absolute truth. Grabe, no? Dahil kung tunay na mahal natin ang isang tao, diba? Kapamilya natin, kaibigan, o kung sino pa man, kung tunay yung pag-ibig natin sa kanila, sasabihin natin yung katotohanan. Kahit na sumama yung loob nila, kahit na magalit sila, at least, nasabi natin sa kanila yung katotohanan. At yun yung tunay na pag-ibig na sinasabi ng salita ng Panginoon. Sabi in the book of Proverbs, open rebuke is better than secret love. You see, taliwas na taliwas sa prinsipyo na sinasabi ng mga experts na ito. Diba? Yun yung tunay na pag-ibig. Sabihin sa kanila ang katotohanan. Dahil ang sabi ng Bible ay kapag nalaman mo ang katotohanan, by knowing the truth will set you free. Ito yung magpapalaya sa iyo. Ito yung magpapalaya sa Kanya. Mismo si Jesus Christ ang nagsabi niyan. The truth will set you free. Although yung binabanggit ni Jesus Christ na yun ay spiritual. Okay? Spiritual. But sa ating buhay, sa ating mga ginagalawan, sa ating mga ginagawa, it is always to be good, no, na tayo ay doon sa truthfulness, katotohanan. Dahil yun yung magpapalaya sa atin. Doon palagi tayo sa katotohanan. Okay? So, isa pang psychologist, sabi niya, 4 reasons why you should lie. 4 reasons why you should lie. Number 1, when the truth hurt someone's feelings, it is better that you lie. Imagine mga expert na ito. Number 2, when you don't want to dash the hopes of the children, just tell them lies. Minsan, ganun tayo sa mga bata o sa mga anak natin. No? At dahil ayaw natin masira o
o yung masaktan sila, sinasabi na lang natin, o sige, okay na. Diba? Just tell them lies. Number 3, when someone asks you how you are doing and you are not feeling well, just lie to them. Minsan, ganun din tayo no? Pag kinakamusta tayo, okay naman. Although, alam mo sa sarili mo na hindi okay pakiramdam mo. No? Pero, minsan yung reflexes natin, ano, yung pagsasabi, okay lang ako. Okay naman. Walang problema. Di ba? Pero, ang totoo, hindi tayo okay at may problema. Then number 4, when you over-compliment someone, make them feel good, go ahead and tell them lie. Grabe, no? Ito mga aral na tao ito. Psychologists, experts. Pero ganito yung prinsipyo nila. Alala ko tuloy yung isang verse sa Romans chapter 1. Romans chapter 1, sabi doon, they profess they profess to be wise. No? Sabi doon, they profess to be wise or expert, but became as fools. It became as fools. So yung kanilang karunungan ay foolishness sa harapan ng ating Panginoon. Okay. So nasa na tayo? Number 3, slander or paninirang puri. Mga pagsasalita ng mga bagay na against sa isang person, no? Na nakakasira na ng kanyang puri, ng kanyang reputation, ng kanyang character, no? Slandering. Ayaw na ayaw ng ating Panginoon yan. Yung mga paninirang puri. Although ganun yung nakikita mo, meron kang something na nakita na hindi tama, okay? Pero hindi pa rin tama na i-slander mo siya, i-chichika mo siya sa ibang tao. Ito, ganito, siya, ganito. Pero hindi mo naman talaga siya kilala. Yung tao na yun. Hindi mo naman alam talaga yung kanyang buhay, yung kanyang pinagdadaanan. Diba? So kaya, di tama. No? Slandering. Slandering is evil, malicious talking intended to destroy another person. That is slandering. In 1 Peter chapter 2 verse 1, therefore laying aside all malice, all deceit, hypocrisy, envy, and all evil speaking. Lay aside. Sabi ni Apostle Peter, lay aside mo yan. Alisin mo yan. Malice, deceit, hypocrisy, envy, all evil speaking, slandering. And then number 4, gossip. Okay? Alam na natin yan, gossip. Proverbs chapter 20. Proverbs 20 verse 19. He who goes about as a talebearer reveals secrets. Therefore, do not associate with one who flatters with his lips. Gossip. Isa yan sa ayaw ng ating Panginoon. Gossiping. Aminin man natin o hindi, yan yung gustong-gusto ng mga tao, di ba?
yung pag-usapan, yung buhay na may buhay. Diba? Okay? So, rumors, yung, ibig sabihin ng gossip, rumors, or revelation of personal or sensational matters about others. So, parang slandering din. Pinag-uusapan niyo yung buhay ng may buhay. Okay? And warning din, no, sa kahit maging sa ating mga Christians. Yan. Gossip. Okay? Na ano lang, pinaganda lang yung term, no? Kunwari ay fellowship. Diba? Fellowship or minsan prayer meeting. Diba? So kailangan maging aware din tayo yan. Diba? Kunwari, prayer meeting. Pero, sinong topic? Yung isang kapatid. No? Sabihin, sis or brother, ipagpray natin si ano. Ito. Bakit? Kasi, ganito siya, ganito. Ha, talaga? O yan, simula na. Di ba? Simula na. Yun. Okay? So, kailangan maging aware tayo dyan. Ano? So, kung prayer, no? Kung nais natin ipanalangin yung isang kapatid, ipanalangin natin si brother ganito or si sister ganito kasi ganito yung kanilang pinagdadaanan. Yun lang. Diba? Yun lang. So, wala nang iba pang mga words na para ugkatin yung mga pangyayari. Okay, so minsan kasi ganun yung madalas, yung mga nangyayari ganyan. Akala mo, fellowship. Pero ano yung topic? Buhay ng may buhay. Diba? Prayer meeting, ganyan. Okay? So we need to be aware, sa mga ganun. Hindi yan kalooban ng Panginoon. Okay? Number 5, flattery. Ang ibig sabihin ay insincere or excessive praise. Psalms chapter 12 verse 3. May the Lord cut off all flattering lips and the tongue that speaks proud things. Yeah. Flattery. So, ang sinasabing flattery dito ay yung insincere or excessive praise. Yung sobrang pagpuri mo sa kanya na alam mo naman na hindi ganun talaga siya. No? Okay lang magsabi ng flattery para i-comment siya, no? Sabihin mo, ang galing mo, ang ganda ng ginawa mo. Pero yung over flattery, no? So, yun yung hindi kalooban ng Panginoon. For this, sa sinasabi natin, Panginoon. Excessive praise or insincere. Okay? Yeah. Flattery. And then number 6, finally, yung deception. Deception. Proverbs 24, verse 28. Deception. Do not be a witness against your neighbor without cause. For would you deceive with your lips? Deception. Alam natin, who is the father of deception? Si Satan. Meaning ng deception is misleading or misinforming another. Ibig sabihin, deception, panlilin lang, no? Sa Tagalog. Panlilin lang. Ibig sabihin, alam niya yung katotohanan. Alam niya yung katotohanan. Pero yung sinasabi niya dun sa tao ay yung kabaliktaran. No? Kabaliktaran yung kanya sinasabi.
kasinungalingan yung kanyang sinasabi. So, ganon si Satan. Okay? Deception. Deceiver. He's the great deceiver. Alam niya yung katotohanan, pero ang sinasabi niya ay kasinungalingan. Deception. Yan yung mga anim na bagay, ano? Pero actually, malami pa yan. Pero anim lang yung ating tinalakay. Anim na bagay na nagbabiolate sa 9 commandment ng ating Panginoon. At yan yung mga ayaw na ating Panginoon. Because remember, ating Panginoon, God is truth. He is the God of truth. Kaya ang gusto sa atin ng Panginoon ay mabuhay sa katotohanan, kumilos na may katotohanan, magpahayag ng may katotohanan. At yun yung Christ-like character, katotohanan. Okay? And then finally, in James chapter 3, so last verse na po natin ito. James chapter 3 verses 3 to 6. Indeed, we put bits in horses' mouths that they may obey us, and we turn their whole body. Look also at ships, although they are so large and are driven by fierce winds, they are turned by a very small rudder wherever the pilot desires. Even so, the tongue is a little member and boasts great things. See how great a forest a little fire kindles. And the tongue is a fire, a world of iniquity. The tongue is so set among our members that it defiles the whole body and sets on fire the course of nature, and it is set on fire by hell. So we need to tame our tongue sa pagsasalita. Dahil sabi doon ni Apostle James, yung ating tongue ay napakaliit lang, no? Maliit lang na member ng ating body, and yet kaya niyang magsimula ng isang sunog at mapalaki ang sunog. Yun yung nagagawa ng ating mga dila. Maliit na member, pero sa mga salitang lumalabas sa ating mga bibig, gamit ang ating dila, kaya niyang sumira ng isang buhay ng isang tao. Reputation, character ng isang tao, which is ayaw yan ng ating Panginoon. Dahil ang sabi ni Apostle James, kung babasahin niyo pa yung mga susunod na verses doon, itong dila natin ginagamit sa pagpupuri, yung dila na ginagamit natin sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon, yun din ba yung dila na gagamitin mo in slandering people, in gossiping, in deception? Diba? Dapat hindi. No? Kaya we need to learn to tame our tongue. Kung mga bagay na sasalitain natin ay walang kabuluhan na, or mga bagay na ikasisira ng isang tao or ating kapatid or sino pa man, tame our tongue. Okay? At isa yan sa gift or fruit of the Holy Spirit sa ating buhay. No? Self-control, gentleness, meekness. Yan yung isa sa mga babaguhin sa ating Panginoon. To have a Christ-like character. Ang sasabihin natin, ang ipapahayag natin ay katotohanan. Ang ipapahayag natin ay magbibigay buhay.
Magbibigay kasiyahan, magbibigay kalakasan, magbibigay comfort, magbibigay encouragement. Yan yung nais na ng ating Panginoon na sabihin natin. Diba? We speak life and we declare the things of God with our tongue, our lips, and with our mouth. So we speak honorable things. We speak honorable things. Things that will give hope, strength, encouragement, and comfort. Things that will give life, buhay. Okay, so yan po ang kalooban